Paslangin natin si Metena at ang lahat ng mga miniabe! Sa pagpapatuloy ng ating kwento, buo na nga ang loob ni Pirena na tumakas sa Devas. Ngunit napansin niyang sinusundan siya ni Gaia. Wika ni Pirena, "Ano ang iyong gusto? Gaia, bakit mo ako sinusundan?" Sagot naman ng bata, "Tatakas ka ba talaga, Ashti? Di ba nangako ka kay Mira na hindi ka tatakas dito sa Devas?" Sagot naman ni Pirena, "Sinabi ko lang yun sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban. Ngunit kailangan ko itong gawin dahil kailangan ako ng Encantadia." Malapit na si Pirena sa lagusan, ngunit sinundan pa din siya ni Gaia. Nakiusap ang bata na sasama siya dahil gusto niyang makita ulit ang kanyang ada at kapatid na si Terra. Wika naman ni Pirena, "Katulad ka talaga ni Danaya na matigas ang ulo. Kung gayon ay tayo na." Nagalak si Gaia dahil pumayag ang kanyang Ashti na isama siya sa pagtakas. Walang mapaglagyan ang kanyang tuwa at hindi na ito makapaghintay. Lumipat naman ang eksena sa mga sangre na kung saan ay pumunta sila sa batis ng katotohanan. Ngunit napansin nilang nagyelo ang batis dahil sa kagagawan ni Metena. Tanong ni Adamos, "Paano yan? Yelo ang batis, paano natin siya makakausap?" Wika naman ni Terra, "Bakit hindi mo subukang gamitin ang brilyante ng tubig? Baka sakaling matunaw ang yelo." Sagot naman niya, "Magaling Terra." Kaya agad inutusan ni Sangre Adamos ang brilyante ng tubig na tunawin ang yelo na bumabalot sa batis. Dahil sa ideyang iyon ni Terra, epektibo at natunaw na nga ang yelo na nakabalot sa batis. Lubos na nagalak ang mga sangre dahil sa wakas ay masasagot na ang kanilang mga katanungan. Nagalak din at nagpasalamat ang batis dahil sa wakas ay malaya na siya mula sa sumpa ni Metena. Wala nang sinayang na panahon si Terra at agad na itong nagtanong. Wika niya, "Batis ng katotohanan, pakiusap sabihin mo sa amin kung paano at ano ang bagay na kahinaan at pwedeng makatalo kay Metena." Sagot ng batis ng katotohanan, "Isang bagay lang ang pwedeng makatalo kay Metena. Ito ay ang pag-ibig. Yun din ang nag-iisa niyang kahinaan." Naguluhan sila sa sagot na iyon. Sa kasamaang palad, may naramdaman si Terra na negatibong enerhiya. Wika niya kay Adamos at Dea, "Kailangan na nating umalis dito dahil nararamdaman kong paparating si Metena." Hindi nga nagkamali si Terra sa kanyang hinala. Si Metena ay dumating sa batis ng katotohanan at napansin neto na wala ang kanyang sumpa na yelo. Kaya agad niyang tinanong ang batis, "Sino ang pangahas na nagtanggal ng sumpa ko sa iyo?" Sagot naman ng batis, "Si Sangre Adamos ang nagtanggal nito." Dahil tinanong nila kung ano nga daw ba ang kahinaan mo. Bumalik ang eksena kung saan malapit na si Pirena at Gaia sa lagusan. Tanong ni Pirena, "Alam mo ba ang eksaktong lugar ng lagusan, Gaia?" Ngunit sa kasamaang palad ay nakita sila ng tagapagbantay sa lagusan. Wika ng tagapagbantay, "Batid ko ang iyong balak dito, Pirena, at hindi ko kayo papayagang makaalis. Pasensya na pero ginagawa ko lang ang aking tungkulin bilang tagapagbantay." At dahil sa sinabing iyon ng tagapagbantay ay napilitang nakipaglaban si Pirena dahil gustong-gusto nitong makatakas upang makabalik sa Encantadia. Nakita sila ng ibang tagapagbantay kaya tumulong ito sa pagpigil sa balak ni Pirena. Pagkatapos makatakas ng mga sangre ay dumiretso sila kay Lolo Imao upang itanong ang ibig sabihin sa sagot ng batis ng katotohanan. Sagot ng matanda, ang ibig sabihin nun ay yung mga taong busilak ang kalooban at totoong nagmamahal kay Metena. Wika ni Dea, "Hindi kaya pamilya ang tinutukoy ng batis ng katotohanan?" Wika din ni Terra, "Oo, ramdam ko ang pangungulila ni Metena nung panahong nakilala ko siya bilang ibang tao." Lumipat ang eksena sa batis na kung saan ay napaluha si Metena
dahil wika niya sa batis ay wala siyang minamahal na ibang tao, maliban sa kanyang sarili, kaya wala dapat siyang kahinaan. Nagalit ito sa batis kaya sinumpa niya ulit ito na magyelo.